sa gitnet. Yun. Anyway, balikan natin yung yung issue do sa Senado. Kasi ibang insight ni Pelosi Magmamay sa ibang vlogger. Okay? So, ang napansin nila, majority ng mga vlogger na against kay Tatay Digong ay nawala daw yung oportunidad. Bakit daw pinabayaan maging bastos sa Senado si Tatay Digong? He's out of control. At saka yung mga hindi umattend yung mga alay ng mga Marcos. Okay? So, iba naman ang aking insight dyan. Yun ang pagkakaiba ni Pelosi Magmamay sa kanila. Maaring nga calculated risk yun. Okay? Ina-anticipate nila na magiging malalasing sa kayabangan si Tatay Digong at out of control. Pero predictable naman sila. Ay hindi naman kaya mag-isip ng mga ganito yung mga bataan ni Tatay Digong, di ba? Kaya nga hindi mga aso lang ang nila eh. Mga aso lang naman sila ni Digong eh. Wala naman sila mga utak eh. Okay? Anyway, sa pangyayaring yun, ay nakakalimutan ata ni Tatay Digong na naka-under oath siya. Okay? Check this out. Kung pinigilan na agad nila right away na bawal ka maging bastos. Kasi nung pasimula pa lang magalang si Tatay Digong, tumatansya-tansya pa siya. Ngayon, nung pinabayaan siya, nung hindi siya kinwestiyon doon sa unang PI niya, ay dire-diretso na siya. Okay? At out of control. That's Tatay Digong. Hindi na makokontrol si Tatay Digong. At yun ay predicted na yun. Again, hindi niya nakalimutan na niya na under oath siya. So maganda namang resulta, di ba? Nadamay sina Bato, sina Bongo. So yun, okay, so yun. At kaya naman mabilis si Trillanes na pinadala agad yung resibo. Yung testament ni Tatay Digong sa ICC. So, yun pa lang, they nail it. Okay? They nail it. Again, once again, ang lawyer, ang husgado, it's all about paper trail. Okay? Ulitin natin ito, binanggit yun na to. At ganun din ang paniwala ni Chis Escudero na they don't care about your emotion. Kung anong mga nado sa transcript na papeles, ay yun ang susundin ng husgado. So, yun. Kasi iniikutan ko yung mga vlogger na sa kabilang side, yung against Duterte, ay lagi nila kinikritics itong mga ina-expect nila na mga bata ng Marcos. Okay? Wala din doon ang daming mga wala doon na dapat magtanggol. Okay? Kung malaban kay Duterte. For some reason, ay palagay ko ay hindi lang nila na-anticipate, predicted na yan. Na magkakalat si Digong. Pamabayaan nilang sumuka na sumuka. At si Tatay Digong later makakalimutan niyang under oath siya. Dahil sakit niya yun eh. Yun. So yun, ay kasi nga, kahit si Risa Hontiveros ay very disappointed daw. Oo, very disappointed niya dahil siya lang naman yung iba hindi lumaban. Pero para sa akin ay yun, they opened the door for business. Yeah, pasok yun. Okay? Can you imagine kung from the very beginning bawal ho kayo mag-cursing, bawal ho kayo magsalita ng PI. Ay di ay iko-contempt ko kayo. Kaya meron kasi ako na cross na na video ni Hontiveros sa kanyang interview after yung pangyayari, okay? So nagpa-interview si Senator Risa Hontiveros na there's no next time around na pag pa ng asal ni Digong ay iko-contempt niya. Pero okay naman yun dahil at least nakasuka na si Digong, nakuha na nila yung ebidensya, yung pag-amin. So okay din na nangyari. Tama lang yun na pinabayaan nila magmumura doon. So kinikriticize nila itong tawag dito yung naging chairman yung taga Cagayan de Oro, pangalan noon si Pimentel. Anyway, itong si
itong taga Cagayan de Oro na chairman ay kinikriticize niya, ay pinabayaan niya si Digong na magsusuka ng ganoon. Alam ko na, they're not in good terms. Pinabayaan nila. Maaaring binola lang niya yun para subukan si Digong. That's their game plan. Yun ang pagkakaiba ni Pilosopong Mamay sa, doon sa mga regular vlogger. Iba ang aking insight sa kanila. Anyway, kunan natin ng opinion itong mga kababayan natin. So, inikutan natin, nagbabasa tayo ng mga comment. Nahahati yan sa dalawang grupo anti-Digong at saka pro-Digong, okay? Yung mga anti-Digong ay nangangantsaw sila, nanlilibak sila. Pinagtripan daw si Risa Hontiveros, yun, okay? So, yun ang kanilang mindset na pero hindi nila alam na sila ang taxpayer. Yung pambabastos ni Digong do sa Senado ay binabastos doon ang gobyerno natin. Yun ang problema doon. At saka bakit mo parang i-advocate mo yung kabastusan ni Digong do sa mga kabataan, sa mga estudyante? Parang pinipraise mo yun, it's not gonna make sense. So, pero may mga taong ganun pa rin. May mga tao. So, I think naging kultura ng mga Pilipino yan, yung mga style asyong salongga, yung may mga pelikulang ganun kahit na nagwalang yada sa pahuli ginagawa pang happy ending, yung mga ganun pantasya, yun ang abot ng isip ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung kultura to magsisingit ako na example kasi dito sa Amerika, iba't ibang mga may Ilocano, may Kapampangan, may Caviteño, may Bisaya, di ba? Okay, anyway, napapunta ako sa grupo ng Katagalogan, okay? So, Cavite, Laguna, Batangas, ganyan, Bulacan. For some reason, meron silang kultura na pagka nagkainuman yung mga mayayabang, matatapang sa bayan nila, at mga may mianting ay pinipress nila, yung sinasamba nila o yung mga pinakawalang yun ang pinagsisimisa ng mga lalaki doon habang nagiinuman, okay? Pero, sasabihin ko lang sa inyo, kung meron doon taga Maynila o nag-aral na nakikinig, on the back of their mind, pagkakapirahan na itong pinag-uusapan na mga ito. Doon sa mga matatalino tao, sa mga bukas ang isip, it's not gonna make sense. Pero ako naman, dahil laking rin ako ganun din ako, kultural lang ho yun, naunawan ho natin yun, okay? So kaya natin unawain itong mga Pilipino kung bakit ganito, masyado nila pinipraise yung mga walang mga braong ganito, okay? So, pero talagang rin yun, at sukatan din yun kung gaano kamangmang ang mga kababayan natin, okay? Yun ang yun ang factor dun So, pero naisahan nila si Digong. Akala, kaya ito si Panelo, after nung session na yun, nagpa-press con agad siya. Nag-damage control. Okay? Kinukorek niya, as usual, si Tatay Digong na he don't meant it. Daw yun, mapapalabiro lang daw. So, hindi po pwedeng biro-biro gano'n. Under out siya Black and white yun. At walang naniniwala ang tao na nagbibiro lang siya dahil talagang ganun siya nakagarapal. Okay? So, okay, marami mga nagtatanong sa akin na siyempre identified ako na pro-isko, di ba? Minsan pinipress ko din ang mga Marcos. Okay? At lahat naman kung sinong may nakikita tayo na sabi nga ni Banat Bay, pagka daw maganda ay na ginagawa, pinupuri, pagka naman daw mga palpak ay kinikriticize. Pero sa kanya hindi ako naniniwala dahil may puon siya pinagsisilbihan ba siya. Pero yung sa akin ay palagi ko naman ay nasa sa inyo niyo kung papadiwalaan niyo ako, okay? Si Isko Moreno ay hindi ko pa nakikita ng personal yan, okay? Admitin ko din na ako yung tagahangan nitong si may mga nababali-balita ako itong si First Lady Marcos. Wala kayo nababalitang masama doon, pero marami ako nababalitang magandang bagay. Tahimik nga laan.
Pero madami mga ginagawang magagandang bagay itong si First Lady. Yan. At siguro, siyempre, hindi naman kasi pag in-expose mo naman, alam mo, makasalanan ng mata ng tao. Everybody can put dirt to somebody. Kung i-expose lang niya yung mga magagandang bagay na ginagawa ni First Lady, okay, ano ko yun ay babanatan siya, pahasamain. Oo. So, she's just doing it in the down low, okay? Pero napakamaraming magagandang balita na ginagawa itong si First Lady. Itong si, someday, iniipon ko yung materials na yun. Hindi ako kilala nito, hindi ko kakilala to, itong si First Lady. So, yun ang mga missing pieces dito sa politika sa Pilipinas Yung mga magagandang bagay ay hindi ba nalalabas, okay? Puro yung mga masasama. Dahil yun ang pinupuntahan ng mga tao pag may mga masasamang bagay di ba? Kung napapansin nyo naman, pagbukas ng TV ay talagang, yung mga karubal-dubal, mga hinoscribe. Yun ang gusto ng mga tao. Ating kultura na yan ng mga Pilipino. So, tama lang na hindi ilabas kasabihan niya yung mga accomplishment ng mga Marcoses ay hindi kulang sa, hindi nila, ginawa ko to, hindi sila ganun they're more action than than talking. Yun naman ang maganda sa mga Marcos, okay? From the past ay talagang sa nakasubaybay kay Pilosopong Mamay ay talagang kinikriticize natin itong mga Marcos. Pero sa ditong lately, dahil may malasakit talaga sa mga tao at buksan yung EGK, yung kaniyang foreign policy, talagang ayaw niya na tayo apihin ng China at palagi medyo umano sa mga Marcos, hindi ko na magawang batikusin dahil ayaw kong abalahin yung mga ganda nilang ginagawa. Okay? So, yun lang. In fairness, okay? So, kasi kailangan yung mga bright side, kailangan i-praise mo rin para kung bubisitin mo ng bubisitin, yung iba, baka hindi makapagtrabaho. Nagtatrabaho ng maganda ngayon So, yun, okay? Sa mga padating kong video ay meron akong mga collection na ipasal sa akin itong si First Lady dahil marami ako narinig na magandang bagay pero hindi nila inilalabas, okay? So, one of these days magsisingit ako ng mga tungkol dito kay First Lady dahil meron akong mga not only insight, meron akong mga information talaga na magagandang ginawa itong si First Lady, okay? Hindi ako kilala nito taga dito ako sa Amerika at talagang nung ang history ni Pilosopong Mamay ay talagang isko ang ating ikinampanya nung mga nakaraan. Kaya naman natuwa ako nung nakita ko siya at saka si Isko Moreno na they get along, okay? Kasi pareho ng personality sila wala sila nung grudge, okay? Ang importante sa kanila ay ma-deliver yung serbisyo. Yun ang common ground ng Marcos at saka nitong si Isko Moreno. Yun, okay? So anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Hanggang dito muna tayo dahil ang daming subject na kailangan gawa natin ng vlog, okay? So I hope we're still on the mission na buksan ang isipan ng mga tao, okay? Anyway, na-notice nyo na si Pilosopong Mamay ay merong sariling bait. Hindi ako basta nag-agree kung ano napapanood ay makukumbinsi na. So, and I'm in the mission na buksan ang kaisipan ng mga tao, okay? So, kung kayo may mga kilala mga ulaga, ay papuntahin dito sa channel na to. Para makutusan natin, mabuksan natin ang isipan. Yun, okay? Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. So, andito lang tayo, gagawa tayo ngayon ng mga video at magsisipag tayo ngayon at di ko alam kung makikip ko yung promise ko na 3 times a week. Pero gagawa tayo ng mga video, okay? Ready then. For now, God first, peace out.